Sa halip na nasa eskwelahan, libu-libong bata sa Pilipinas ang napipilitang magtrabaho. Sa murang edad, natuto silang bumuhay ng pamilya, magbanat ng buto at humarap sa responsibilidad na hindi dapat sa kanila. Isa sila sa mga batang hindi nagkaroon na pagkakataong pumili. Ang trabaho na dapat para sa mga matatanda ay kanila na rin pasan. Ang tanong, hanggang kailan kaya sila mananatili sa gantong sitwasyon? Araw-araw, ganito ang simula ng buhay ni Natoy. Sa halip na maghanda para sa eskwela, maghahanda siya para sa trabaho. Habang ang ibang mga bata ay may baong lapis at papel, si Natoy ay may daladalang pala. Anong pangalan mo? Ako po si Natoy. Ilan taong ka na? 12 taong gulang pa lang po ako. Bakit ka nagtatrabaho agad? Ano po, kasi kailangan ko tumulong sa pamilya ko. Yung kinikita po nila, hindi po sapat para sa pangkain namin pang araw-araw. Bakit? Anong trabaho ng pamilya mo ba? Yung nanay ko po, wala na, patay na po siya. Tapos yung tatay ko po, minsan kargador, itatapon lang ng basura. Nag-aaral dito. Hindi na po. Pero gusto mo pa mag-aaral? Kung bibigyan po ako ng pagkakataon, gusto ko po talaga mag-aral at makatapos ng pag-aaral para may mas maganda po akong kinabukasan. So, pag laki mo, anong gusto mo? Ako po gusto ko po maging pulis para po makatulong ako sa mahirap at makarektahan din po sila yung mga lalo na yung mga kagaya. Sa ilalim ng tirik ng araw, walang tigil sa pagpala sila Natoy at ang kanyang kasama. Sa murang edad, natuto na silang magbanat ng buto para makatulong sa pamilya. Habang ang iba'y nasa eskwela, sila ay nasa trabaho, tinatanggap ang hamon ng araw-araw na pagod. Hindi ito ang buhay na pinili nila, pero ito ang realidad na kailangan nilang harapin. May pag-asa pa bang magbago ang kanilang sitwasyon? Hindi lang sa construction nagtatrabaho si Natoy. Kapag may oras din siya, tinutulungan niya ang kanyang tatay sa pangangalakal. Kasalukuyang tumutulong si Natoy sa kanyang ama sa pangangalakal. Pandagdag gastos din ito para sa kanilang araw-araw na bilihin. Ngayon, papunta na si Natoy at ang kanyang tatay upang ibenta ang mga kalakal na nakolekta nila ngayong tanghali. Boss, magkano to, boss? Piso ang isang bote. Okay. Sa plastic. 30 na lang yan. Basura ito eh. Porto. Porto tayo. Sa pagbenta nila ng tanghaling iyon, kumita sila ng 45 pesos galing sa kalakal. Kamusta po kayo, Tay? Magandang umaga po, okay lang po ako. Kayo po ba ang tatay ni Natoy? Oo, ako yung tatay ni Natoy. Ano pong trabaho niyo ngayon? Construction lang, tsaka nagbubuhat din ako sa palengke. Kailan po nagsimula magtrabaho si Natoy? Nung 11 taon gulang pa lamang siya. Ngayon po nagko-construction siya. Ano po mga trabaho ginagawa niya sa construction? Nagpapala, nagbubuhat. Parang mason na din siya. Alam niyo po ba na delikado ito pinapasok ng anak niyo? Alam kong delikado yung pinapasok ni Natoy, pero kailangan namin kumita ng pera, kaya hindi ko na siya pinipigilan. Kasi kung pipigilan ko siya, kukulangan kami ng pangkain namin sa pang-araw-araw. Yung sahod ko naman,
kulang din. Kaya pinilit ko na din si Natoy na magtrabaho. Hindi po ba masakit sa inyo na nakikita niyo si Natoy na nagtatrabaho imbis na nag-aaral? Para sa akin, masakit kasi gusto kong makatapos yung anak ko ng pag-aaral. Kaya sinisikap ko din naman na magkaroon ng magandang trabaho, pero minamalas kasi hindi din ako nakapagtapos. Kung pagbibigyan ka ng pagkakataon na tumigil na sa pagtatrabaho si Natoy at mag-aral, papagbigyan niyo ba? Pagbigyan ko, pero kung kami lang din, hindi ko pa kaya sa ngayon. Pero kung pagbibigyan kami ng pagkakataon, pipilitin ko si Natoy na mag-aaral na lang kaysa magtrabaho na lang. Thank you. Sa kabila ng init ng panahon, patuloy na nagtatrabaho si Natoy at ang kanyang kasama. Natoy, anong ginagawa mo? Nagkakot po kami ng lupa para sa pinapagawang bahay po dun sa kami namin. Ang init-init. Hanggang nagtatrabaho ko sa gantang ilap niya? Wala po kaming makakain kung hindi kami magsisikap sa buhay. Ano oras ka nagtatrabaho dito? Minsan po, nagsisimula po kami ng alas 7 ng umaga para mas marami po kami matambak ng lupa. Saan niyo padadalhin yan? Doon po sa amo namin na pinapagawa po yung bahay nila. Ikaw, ilang taon mo na? 30 years old. Mababata niyo pa. Hindi tayo nagtatahan. Wala po sir. Nagpapahinga lang po kami pag tanghali, kakain, tapos paghapon, pagtapos po ng trabaho namin. Tanghali na, kumain na kayo. Hindi pa po sir, maya pa to. Tapusin na po namin ito. Hirap naman ang ginagawa niyo. Wala po eh. Kailangan po namin magtayid para meron po kami makain sa pang araw-araw. Matulungan namin yung tatay namin. Ayun, Natoy at Tatay. Kamusta kayo ngayon pagtapos ng trabaho? Sobrang pagod, pero kailangan namin kumayod eh. Masakit po sa ano? Masakit po sa katawan. Kabuhat ng mga buhangin. Magkano kinita niyo ngayong araw? Sa akin, 200 lang galing sa pangalakad. Kahapon. Ikaw, Natoy. Sa akin po, meron po akong 250 po. Nakinita sa paghahakot po ng buhangin. Saan niyo magasisin yung kinita niyo ngayon? Yung sa akin po, ibibigay ko po sa tatay ko para po meron kaming pangkain, may panday din na pangkain sa araw-araw. Yung binigay sa akin ni Natoy, yung 100, itatabi ko para sa pangangailangan namin. Tapos yung 100, ipang babayad ko sa utang. Yung 200 na kinita ko, ipang bibili namin ng pagkain ngayon. Tapos yung 50 natitira, bibigay ko kay Natoy para may pantabi siya pag mag-aaral na siya. Salamat po, tay. Sa tingin niyo, yung 450 na yan, sapat na ba yan para sa gastusin niyo ngayong araw? Hindi pa to sapat, pero kailangan namin tilisin yung... Ngayon, pagtapos yung magtrabaho, ikaw, Natoy, anong ginagawa mo pagtapos magtrabaho? Ako po sana, gusto ko po sana maglaro pa sa labas kasama ng mga kaedad ko. Kaso po, pagod na po yung katawan ko sa trabaho ko. Mayroon pa rin akong trabaho bukas. Kaya siguro po, ipapahinga ko na lang po. So, bukas, panibagong araw, ano naman gagawin niyo para kumita naman bukas? Siguro po sa akin po, balik na naman po sa dati. Maghahakot po rin ng buhangin para po kumita din sa sa pinapagawang bahay po ng amo namin. Ikaw, Tay. Maghahanap ako ng bagong part-time na mas malaki yung kikitain ko kaysa ngayong araw. Para meron naman kaming makain na maayos-ayos at masustansya. Lingid sa kaalaman ni Natoy at ng kanyang tatay, may programa na pala ang kanilang barangay para sa mga batang walang kakayahang mag-aral at sa mga magulang na walang permanenteng trabaho. Sinamahan ko si Natoy at ang kanyang tatay para makasali sa programa na inaalok ng barangay. Gandang araw sa inyo. Ngayong araw po, Kapitan. Araw po. Magandang araw, Kap. Meron po akong gustong sabihin sa inyo. Ito po yung mga naninirahan dito sa barangay nyo is meron gusto nilang makahingi ng tulong dahil nga si Natoy, nahihirapan siya ngayon makapag-aral, kailangan niya pong trabaho at ang kanyang tatay walang permanenteng trabaho. Ano po bang maitutulong niyo sa kanila? Oo, tama kayo. Meron kaming mga programa para sa mga batang hindi nakakapag-aral
tsaka sa mga magulang na walang permanenteng trabaho. Maaari kayong makasali dito sa aming barangay. Pwede po ba kaming sumali dun sa mga programang sinabi niyo? Oo naman, may mga karapatan kayo dahil dito kayo nakatira sa ating barangay. Salamat. Maraming salamat po, Kap. Walang ano man. Dahil sa programa ng kanilang barangay, nagkaroon ng pagkakataon si Natoy at ang kanyang tatay na baguhin ang kanilang buhay. Makalipas ang 1 taon, binalikan ko sila upang makita kung paano nagbago ang kanilang kalagayan. After 1 year, babalikan natin si Natoy. Tingnan natin kung ano na sitwasyon niya. Hi, Natoy! Hello po. Kamusta, Natoy? Okay naman po. Nag-aaral ka na? Opo, nag-aaral na po ako. Kamusta ang buhay? Hindi ka na ulit nagtatrabaho sa construction? Simula po nung sinamahan nyo kami papunta kay Cap, hindi na po ako pinagtatrabaho ng tatay. Pinag-aaral na lang po nila ako. Kamusta ang buhay? Stable na naman kayo? Hindi na kayo nahihirapan sa pang araw-araw ng gastusin? Sa ngayon po, nakakakain na po kami ng masarap dahil po may trabaho na po si Papa sa barangay. Anong trabaho ng tatay mo ngayon dito sa bahay? Ano po siya, yung pinaglilinis po siya sa nagwawalis-walis po, tumutulong po na sa barangay magbuhat ng mga baso-basura doon. Ngayon, Natoy, anong grade mo na, Natoy? Sa ngayon po, grade 2 po ako kasi tumigil po ako. Pero sabi po ni Cap, mag-review daw po ako kasi may exam daw po kung anuhin para maging grade 6 na daw po ako. Kasi kaklasik yung mga kaedad ko. Mag-aayos na. So ngayon, nakita natin dahil sa tulong na barangay is stable na ang kalagayan ni Natoy, nakapag-aral siya na mabuti. Ngayon, puntahan naman natin ang tatay ni Natoy. Tingnan natin kung anong kalagay. Hello po, tatay. Hello po. May nangaral po. Kamusta na kayo, tay? Ayos naman po kami. Nakakaayos na din ng buhay. Ano pong trabaho niyo dito sa barangay? At tumutulong ako sa barangay namin. Tapos, nagwawalis din. Tapos, minsan, duty as bilang tanod. Magkano kinikita niyo ngayon dito sa barangay? 400 per day. Sa tingin niyo, okay na yun, okay na yun. Okay naman yung 400 per day kasi tumutulong din naman yung barangay sa amin. Pinapakain kami. Tapos, si Natoy, libre na din yung pag-aaral. Ang kailangan na lang namin gastusin na yung pambaon ni Natoy tsaka yung mga project sa school niya. Tama. So ngayon, nakakaipon na kayo, siyempre. Oo, nakakaipon na din kami. Dati si Natoy ay nagpapala sa init ng araw at nagbabanat ng buto para kumita. Ngayon, hawak na niya ang lapis at papel, abala sa kanyang pag-aaral. Wala nang mabibigat na trabaho, kundi mabibigat na pangarap na unti-unti niyang tinutupad. Dati, ang tatay ni Natoy ay nangangalakal. Pilit minagkakasya ang maliit na kita. Ngayon, may mas maayos na trabaho na siya sa barangay. Hindi na niya na kailangan maghanap ng kalakal sa lansangan. May mas tiyak na kita na para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kwento ni Natoy at ng kanyang tatay ay isang paalala na ang bawat bata ay may karapatang mag-aral at ang bawat magulang ay may karapatan sa maayos na trabaho. Pero sa realidad, maraming bata pa rin ang napipilita magtrabaho at marami magulang ang walang kasiguraduhan sa kanilang mga kita. Ano nga ba ang pwede natin gawin upang maaksyonan ang problema na hinaharap ng ating lipunan? Basura doon. Anong grade mo na, boy? Ang boy, Sa ngayon, meron kaming programa para sa mga batang walang nag-aaral. May chance sila mag-aral na Ngayon, meron kaming programa na makakatulong para sa mga Nabibigyan na lang sa mga tao. Meron nga yung mga tulong sa mga tao. dalawa. So, ano ba yun
mga nato, nagagay. Sino mag-aaral na, ano? Walang permanenteng trabaho. One, two, three. Oo, tama kayo. Meron mga programa dito. One, two, three. Oo, tama kayo. Meron kami mga programa dito.